Itinuring mo akong kapatid at pinagkatiwalaan mo ako. Kahit hindi mo naman ako kaano-ano. Nandito ako, ate. Nandito pa ako. Isa ka talagang halimaw, Rina. Akala ko ba minahal mo ng sobra si Chester? Akala mo siguro, hindi ko malalaman ang relasyon niyo ng asawa ko! Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Hello po sa mga listeners ng inyong channel. Itago nyo na lang ako sa pangalang Andrea. Ang ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasang hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin sa akin ng pinaghalong matinding kilabot at kalungkutan. Isa akong kasambahay noon sa Marinduque. Ang amo ko ay ang mag-asawang Rina at Chester. Hindi rin nila tunay na mga pangalan. Ang amo kong babae ay 2 taon na nagtrabaho sa Hong Kong bilang personal caregiver. Bago siya umalis noon para mag-abroad, 1 taon na akong nagtatrabaho sa kanila. Anak ako ng dati nilang kasambahay, ngunit nang mamatay ang nanay ko dahil sa atake sa puso, kinupkup na nila ako at itinuring na parte ng kanilang pamilya. Nalungkot pa nga ako noong umalis si Ate Rina papuntang Hong Kong dahil napakabait niya sa akin. Parang nakakabatang kapatid na ang turing niya sa akin at ako naman totoong ate na ang turing ko sa kanya. Nakakainggit nga si Ate Rina dahil bukod sa maganda na ay napakagwapo pa ng asawa niyang si Kuya Chester. Ang trabaho naman ni Kuya Chester ay messenger sa munisipyo. Akala ko nga ay muling pipirma ng kontrata si Ate Rina sa Hong Kong. Pero isang gabi... Hello? Andrea? Ate Rina? Bakit ka napatawag? Teka, umiiyak ka ba? Hindi. Hindi ako umiiyak. Sinisipon lang ako. Gusto ko lang sanang sabihin na sa susunod na linggo ay uuwi na ako dyan sa Pilipinas. Talaga, ate? Babalik ka na? Pero akala ko ba sa 1 taon ka pa uuwi? Teka, may problema ba? Wala. Walang problema. Sapat nang naipon ko dito sa Hong Kong. Kaya uuwi na ako. Gusto ko sanang wag mo munang sasabihin kay Kuya Chester mo na uuwi ako, ha? Bakit naman, ate? Siguradong matutuwa si kuya kapag nalaman niyang uuwi ka na. Please, Andrea. Gusto ko sana siyang sorpresahin. Kaya wag mo munang sasabihin sa kanya, ha? Makakaasa ba ako, Andrea? Ay... Oo, ate, sige. Hindi ko sasabihin kay kuya. Pangako. Nagulat ako nang sabihin ni Ate Rina na babalik na siya. Siyempre, masaya ako dahil makikita at makakasama ko na ulit siya. Para sa akin, matagal na ang 2 taon na nawalay siya sa amin. Kaya nga gustong-gusto ko nang ipaalam noon kay Kuya Chester ang magandang balita. Ngunit, naalala kong nangako ako kay Ate Rina na hindi sasabihin sa asawa niya ang nalalapit niyang pagbabalik. Pero 2 araw bago ang pag-uwi ni Ate Rina. Andrea, nasan ka? Andito ako sa kusina, kuya. Sandali lang. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Halika sandali, Andrea. May ipapakilala ako sa'yo. Iniwan ko muna ang paglilinis sa lababo at pinuntahan sa sala si Kuya Chester. Paglabas ko sa kusina, nakita ko ang amo kong lalaki na may kasamang babae. Sa tingin ko ay mas matanda lang sa akin ng ilang taon ang maganda at sexing babae na kasama ni Kuya Chester. Andrea, eto nga pala si Mabel, ang bagong kasambahay natin. Mula ngayon, siya na ang makakasama natin at makakatulong mo rito sa bahay. Ha? Bagong kasambahay, kuya? Oo, Andrea. Pamangkin siya ng kumpare ko. Nakiusap sa akin na kailangan daw ng trabaho. Kaya naisip ko na kunin na lang siya na kasambahay na makakasama mo rito.
Mas okay yun, di ba? Mas gagaan ang trabaho mo, Andrea. Alam na ba ito ni Ate Rina, kuya? Ay, hindi pa. Pero kakausapin ko ang ate mo tungkol kay Mabel. Sigurado namang papayag yon kapag nalaman niya na may makakatulong ka na rito. Napatango na lang ako sa sinabi ni Kuya Chester. Pero ipinagtataka ko kung bakit kumuha pa siya ng isa pang kasambahay. Ang gaan-gaan na nga ng mga trabaho ko. Kung tutulungan pa ako ng babaeng yun, wala na akong gagawin. Ipokrita ako kung sasabihin kong kahit kaunti ay hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Sino ba naman ang may ayaw na halos wala na akong tatrabahuin sa bahay sa pagdating ng bagong kasambahay? Pero may kung anong kaba akong naramdaman sa pagdating ni Mabel sa bahay ng mga amo ko. Kinagabihan habang naghuhugas ako ng mga pinggan sa kusina, narinig kong masayang nagtatawanan sina Kuya Chester at si Mabel sa sala. Dinig na dinig ko ang malakas nilang pagtawa na parabang kilig na kilig sa pinag-uusapan nila. Sa una, iniiwasan kong mag-isip ng hindi maganda dahil mabait at faithful na asawa si Kuya Chester kay Ate Rina. Kaya binaliwala ko ang narinig ko at itinuon ang sarili sa ginagawa ko. Pero bigla na lang namatay ang ilaw sa kusina. Narinig ko ang pagsigaw ni Kuya Chester at ni Mabel sa sala. Tang-ina naman eh. Ngayon pa nag-brownout? Chester, ang dilim! Andrea! Andrea! Kunin mo nga ang flashlight dyan at magsindi ka na rin ng kandila. Napakunot ang noo ko sa narinig. Hindi dahil sa inutusan ako ni Kuya Chester kundi yung pagtawag ni Mabel sa kanya. Bakit Chester lang ang tawag niya kay kuya? Amo niya yun ah. Pero naantala ang pagtataka kong yun nang biglang may naramdaman akong malamig na hangin na mabilis na dumaan sa harap ko. Napaatras ako at nanindig ang mga balahibo sa buong katawan ko. Para bang may anino nang hindi nakikitang nilalang na dumaan at tila ba bumalot sa akin ang di maipaliwanag na kaba. Huminga ako ng malalim, pilit pinakakalma ang sarili. Pero patuloy pa rin ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Tumingin ako sa bawat sulok at napatanong ako sa sarili. Diyos ko, ano yun? Parang may kung anong dumaan. Pagkatapos bigla ko na namang narinig na sumigaw si Mabel sa sala kaya patakbo akong nagpunta roon, dala ang flashlight na nakuha ko sa tukador. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw, ate? Parang may kumalmot sa braso ko. Ang sakit! Ano? May kumalmot ka mo sa'yo? Nang bigla na lang ulit nagkaroon ng kuryente at sumindi na ang ilaw sa sala, nanlaki ang mga mata namin ni Kuya Chester nang makita ang mahabang sugat sa kanang braso ni Mabel. Dumudugo ang tuwid na sugat na yon mula balikat hanggang sa kamay niya na parang kinalmot nga ng isang matulis na kuko. Chester, tingnan mo. Ang haba ng sugat ko. Parang kinalmot ng kung ano. Oo nga. Ang haba ng sugat. Sino naman ang gagawa niyan, ate? Parang hiniwan ng matulis na bagay. Paano nangyari yan? Sino naman ang gagawa sa'yo niyan? Tayong tatlo lang naman ang nandito sa loob ng bahay. Kuya, may kakaiba kasi akong naramdaman sa kusina kanina eh. Ano yun, Andrea? May dumaan kasing kung ano sa harap ko, kuya. Parang may kung anong anino na mabilis na dumaan na parang hangin. Hindi ko nga makita ng mabuti eh. Pero ramdam ko yung kakaibang lamig na dala niya. Grabe, kuya. Nanindig talaga lahat ng balahibo ko. Para bang may mata na nakatingin sa akin. Pero hindi ko naman yun nakita. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun o totoo talaga. Ha? Anino? Nawalan lang ng kuryente. Kung ano-ano na kaagad ang na-imagine mo. Kilala kita, Andrea. Mahilig kang magbasa at manood ng horror. Kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Kuya, hindi ako nag-i-imagine lang. Totoong nakita ko. May dumaan talaga sa harap ko. At kakaiba talaga yon. Hindi
kuya. Parang may presensya talaga na dumaan eh. Ngayon nga, naninindig pa rin ang mga balahibo ko. Mukhang nasasobrahan ka na yata sa gawain dito sa bahay, Andrea. Kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Imposible kasing sinasabi mo eh. Oo, dito tayo nakatira sa probinsya. Pero kahit kailan, wala naman akong naramdamang kakaiba rito. At kaya ako nga isinama rito si Mabel para may makatulong ka. Para hindi ka na masyadong napapagod. Ay nako, ikaw naman Mabel. Baka naman nasagi lang ang braso mo dyan sa sanga ng tuod na nasa tabi mo kaya ka nasugatan. Hayaan mo at gagamutin ko ang sugat mo. Andrea, kunin mo nga yung first aid kit sa cabinet. Dalian mo. Baka nga, Chester. Kasi nung nawala ng ilaw, naidikit ko yata tong braso ko dito sa sanga ng tuod kaya siguro nasugatan ako. Ang tinutukoy ni Kuya Chester ay ang halamang tuod na nasa gilid ng kahoy na silya kung saan nakaupo si Mabel. Ang isa kasi sa nakausling sanga nito ay matulis kaya yun ang nasa isip ni Kuya Chester na nakasugat sa braso ni Mabel. Pero iba talaga ang pakiramdam ko sa nangyari. Hindi ako maaaring magkamali. Meron talagang dumaan sa harap ko. Hindi yun gawa-gawa lang ng imahinasyon ko. Nakita ko yun, malinaw na malinaw. Hindi ko alam kung ano yun pero sigurado ako na may ibig iparating yun na hindi ko may paliwanag. Pero biglang nawala ang iniisip kong yun nang makita ko na abala si Kuya Chester sa paggamot sa braso ni Mabel. Palihim din akong napaismid. Sa isip ko sobra naman ng special treatment ni Kuya Chester kay Mabel. Mantakin mo, siya pa talaga ang gumamot sa sugat ng babaeng yun. At isa pa, akala ko kinuha ni Kuya Chester si Mabel para may makatulong ako. Pero napansin ko wala naman itong ginagawa sa bahay ni magwalis nga ng sahig ay hindi nito magawa. Palagi lang itong nakaupo at panay ang pindot sa cellphone nito. Isusumbong ko na sana ang babae kay Kuya Chester pero isang umaga. Chester? Han? Andrea? Nandito na ako! Ate? Ate Rina! Naku, bumalik ka na! Kuya! Kuya, si Ate Rina! Nandito na siya! Kuya! Rina? Bakit bumalik ka na? Bakit hindi ka man lang nagpasabi na darating ka na? Han, namiss kita, Han. Sinadya ko talaga na hindi ipaalam sa inyo ang pagdating ko kasi gusto ko kayong isurprise ni Andrea. Bakit, Han? Ayaw mo ba na nandito na ako? Hindi na ako babalik sa Hong Kong. Sapat nang naipon ko para maitayo ang pangarap nating negosyo. Diba? Yun naman talagang plano natin, Han. Kaya nga ako nag-abroad dahil yun ang gusto nating mangyari. Hindi naman sa ganun, Han. Nagulat lang ako sa biglaan mong pagdating. Hindi ka man lang namin nasundo sa airport at hindi man lang kami nakapaganda. Ano ka ba? Okay lang yun. Ang mahalaga ay nandito na ulit ako. Oy, Andrea, kumusta ka na? Sobra din kitang namiss. Naku, may mga pasalubong ako para sa'yo. Siguradong magugustuhan mo. May mga pabango, lotion, chocolates at mga damit para sa'yo. Naku, na-miss din kita, Ate Rina. Mabuti't bumalik ka na. Tsaka, okay lang ako, ate. Kahit wala akong pasalubong, basta safe kang nakauwi rito. Sapat na yan, ate. Habang inilalabas ni Ate Rina ang mga pasalubong sa maleta niya, lumabas sa kusina si Mabel na may hawak na tinidor na may nakatusok na hotdog at ngumunguya-nguya pa ito. Nang makita siya ni Ate Rina ay nag-iba ang ekspresyon ng muka ni ate. Kitang-kita ko na nawala ang ngiti sa labi ni Ate Rina. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang babae. Han, siya si Mabel. Bago nating kasambahay. Biglang kumunot ang noo ni Ate Rina. Halatang hindi niya nagustuhan ang narinig. Bagong kasambahay? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito, Han? Sorry Han.
nakalimutan kong banggitin sa'yo. Nakiusap kasi si paring Melvin na bigyan ng trabaho ang pamangkin niyang si Mabel. Hindi naman ako makatanggi, kaya kinuha ko siyang kasambahay dito sa atin. At least, di ba, may makakatulong na si Andrea. Mabel, siya ang asawa ko, ang ate Rina mo. Good morning, ate. Ako nga pala si Mabel. Nice to meet you, ate. Muling nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ate Rina. Muli siyang ngumiti at nilapitan si Mabel. Hello, ako si Rina, asawa ni Chester. Mabuti naman at may makakatulong na si Andrea. Feel at home ha, Mabel? Napakamot pa sa ulo niya si Kuya Chester nung oras na yon. Ang akala siguro niya ay magagalit si Ate Rina sa pagkuha at pagpapatuloy niya kay Mabel sa bahay nang hindi niya ito ikinukonsulta kay ate. Kalmado lang si Ate Rina at mukhang tanggap naman niya ang pagdating ni Mabel sa buhay namin. Sa pagbabalik ni Ate Rina galing Hong Kong, akala ko nga ay magpapahinga muna siya dahil baka may jet lag pa siya. Pero hindi. Namalengke siya nung araw na yon at ipinagluto kami ng pananghalian. Ayan, luto na itong specialty kong dinuguan. Paborito mo ito, Han, di ba? Siguradong na mismo ang dinuguan ko, kaya eto, matitikman mo na ulit. O Andrea, alam kong na mismo rin ito, kaya kain ka hanggat mainit pa. Ikaw din, Mabel, tikman mo ang dinuguan ko. Tiyak na magugustuhan mo yan. Namiss ko nga yan, Han. Ang dinuguan mo ang pinakamasarap sa lahat ng dinuguan. Wow! Ang bango nga, ate. Matitikman ko na ulit ang dinuguan mo. Wala kasing katulad ang dinuguan mo, Ate Rina. Naku! Yan ang isa sa namiss ko sa iyo, Andrea. Ang pagiging bolera mo. O siya, sige na. Kumain ka lang dyan. Marami akong niluto kaya damihan mo ang pagkain, ha? Lalo ka na, Mabel. Kain ka lang ng kain, ha? Oo naman, ate. Ang sarap nga ng dinuguan mo kahit na mas paborito kong ulam ay lechon paksiw. Pero okay na itong dinuguan mo. Ganun ba? Sige, sa susunod ay magluluto ako ng lechon paksiw para sa iyo, Mabel. Sobrang sarap talaga ng luto ni Ate Rina. Sa tingin ko nga ay yun na ang pinakamasarap na dinuguang niluto niya. Alam ko kasi ang lasa ng dinuguan na niluluto niya. Pero ang dinuguang yun na niluto ni ate, kakaiba at mas masarap yun. Pero habang nasa kalagitnaan kami ng pagkain, Ang sarap-sarap talaga ng dinuguan mo, ate. Teka, parang ang kunat naman itong inuuya ko. Ano ba to? Ano to? napasigaw si Mabel pagkatapos ay histerikal na pumunta sa lababo at nagsusuka. Kadiri! Ew! Okay ka lang, Mabel? Ano tagsusuka ka dyan? Daliri! May daliri ng tao na nakahalo sa dinuguan! Ano? Itinuro ni Mabel ang lababo at nanlaki ang mga mata namin ni Kuya Chester sa nakita namin. Pasintabi sa mga kumakain, pero ang nakita namin sa lababo kasama ng suka ni Mabel ay isang putol na daliri ng tao na may kagat na dahil nginuya yun ni Mabel. Diyos ko! Daliri nga! Saan galing yan? Yuck! Kadiri talaga! May daliri ng tao ang dinuguan mo, ate. Ano ka ba? Rina, ano tong inihalo mo sa niluto mong dinuguan? Bakit may daliri ng tao? Nagpapanik na kaming tatlo pero si Ate Rina kalmado na tumayo sa kinauupuan at lumapit sa amin. Anong pinagsasasabi niyo dyan? Anong daliri ng tao? Ayan o, tingnan mo sa lababo. Saan ang galing yan? Lumapit si Ate Rina sa lababo at kinuha ang isinuka ni Mabel. Pero laking gulat namin nang makita na piraso ng tenga ng baboy
ang hawak-hawak niya. Anong sinasabi niyong daliri ng tao? Tenga lang ng baboy to, oh. Ano? Teka, bakit naging tenga ng baboy yan? Kanina lang. Imposible. Kitang-kita namin kanina. Daliri ng taong sinuka ko. Paano nangyari yon? Daliri ng tao yan kanina. Hindi na nakontento si Ate Rina at hinalukay ang isinuka ni Mabel nang walang pandidiri. Nasaan din ang daliring sinasabi niyo? Puro laway lang ni Mabel at tenga ng baboy to, oh. Ano ba kayong tatlo? Baka naman namamalikmata lang kayo. Ako yung galing sa biyahe, pero kayo ang mukhang may jet lag. Tinawanan lang kami ni Ate Rina. Pagkatapos niyang maghugas ng kamay, umupo ulit siya sa hapagkainan at ipinagpatuloy ang pagkain. Kami namang tatlo ni na Kuya Chester at Mabel ay nawalan na ng gana dahil sa nakita namin. Hindi talaga kami pwedeng magkamali. Daliri talaga ng tao ang nakita namin dahil may kuko pa yun. Kaya laking pagtataka namin nang sa isang iglap ay nawala yun at mapalitan ng tenga ng baboy. Ang gabing yun, hindi pa rin kami mapakali. Iniisip pa rin namin kung ano ang nangyari. Di kaya tama si Ate Rina na namamalikmata lang kami? Dahil sa nangyari, minabuti na lang naming lahat na maagang magpahinga. Baka kasi pagod lang kami kaya kung ano-ano ang nakikita namin. Pumasok na sa kwarto nila sina Kuya Chester at Ate Rina at kami naman ni Mabel ay dumiretso na rin sa aming kwarto. Magkasama kaming dalawa sa kwarto mula nang dumating siya sa bahay. Ang higaan niya ay ang kama na malapit sa bintana. Ang kama ko naman ay katabi ng pinto dahil maihiin ako sa gabi kaya doon ko gustong pumuesto para madali akong makalabas sa kwarto at makapunta sa banyo. Alas 11 na ng gabi pero hindi pa rin ako dalawi ng antok. Nakatingin lang ako sa kisame. Iniisip ko pa rin ang nangyari kanina. Kung paano nawala at naging tenga ng baboy yung daliri ng tao na isinuka ni Mabel. Nang walang ano-ano, may narinig akong kumakalusko sa labas ng bintana. Sa una hindi ko pinansin, baka kasi may naligaw lang na pusa roon na gumagawa ng ingay. Pero habang tumatagal, lumalakas ang naririnig kong kaluskos na parabang ang gumagawa ay matatalas na kuko. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang sumilip sa bintana. Sa pag-abot ng dilim sa aking paningin, nakita kong may anino na kumikilos sa labas. Isang anyo na hindi ko mawari. Nang mas lumapit ito, tumayo ang balahibo ko. Hindi yun pusa. Nakita ko ang isang malaking anino na nakatayo sa labas ng bintana ng kwarto namin. Medyo malayo ang kinatatayuan nito. Nasa tabi ng puno ng kamatsili. Hindi ko masyadong makita kung ano yun kasi madilim sa labas. Pero alam kong hindi yun hayop. Habang sinisipat ko kung ano yung nasa labas, bigla namang may naramdaman akong humawak sa balikat ko kaya napasigaw ako. Paglingon ko sa likuran ko, laking gulat ko nang makita ko si Mabel na nagising at pupungas-pungas pa. Bakit hindi ka pa natutulog? Anong sinisilip mo dyan? May narinig kasi akong kumakalusko sa labas ng bintana. Akala ko nga pusa, pero hindi. Nang silipin ko, may malaking aninong nakatayo sa puno ng kamatsili na katapat ng bintana ng kwarto natin. Halika, tingnan mo. Silipin mo rin. Ayoko nga. Baka mamaya aswang yung nakita mo eh. Isara mo na nga yung bintana. Pagkasara ko sa bintana, bigla kaming may narinig na malakas na pagaspas sa labas, parang malaking pakpak na pumapagaspas sa dilim ng gabi. Napatingin kami sa isa't isa ni Mabel. Kapwa kinakabahan. Oh, ano yun? Bulong niya sa akin habang mahigpit na nakahawak sa braso ko. Hindi ko alam ang isasagot pero pakiramdam ko'y may kung anong malamig na dumaloy sa buong katawan ko. Lumapit ako sa bintana. Nanginginig ang mga kamay at sinubukang silipin ulit kung ano ang nasa labas.
Habang dahan-dahan kong binubuksan ang bintana na natili kaming tahimik, dinig ang kabog ng aming mga dibdib. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako sumilip. Ngunit nanlaki ang mga mata ko nang muli kong makita ang malaking anino na may pakpak na nakatayo sa tabi ng puno ng kamatsili. Sigurado ako na sa direksyon ng kwarto namin nakatingin ang anino na yon, pero hindi rin ito nagtagal at biglang naglaho sa paningin ko na parang usok na tinangay ng hangin. Sa puntong yun, nang hilakbot na ako at nagmamadaling isinara ang bintana. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Anong nakita mo? Nakita ko ulit yung malaking aninong nakatayo sa labas. At meron yung mga pakpak. Sigurado ako na yun ang narinig natin kaninang pumapagaspas. Malakas ang kutob ko na aswang nga yun. Diyos ko, wag mo nang bubuksan ng bintana, ha? Baka pasukin tayo ng aswang dito sa kwarto! Napatango na lang ako at muling bumalik sa higaan ko. Si Mabel naman ay nahiga na rin at nagtalukbong na ulit ng kumot. Buong magdamag akong hindi nakatulog. Pinakikiramdaman ko ang paligid, baka kasi bumalik na naman yung anino na may pakpak. Pero wala na akong narinig na anumang kaluskos at pagaspas ng gabing iyon. Kinaumagahan, araw yun ng linggo. Agad naming ikinuwento kina Kuya Chester at Ate Rina ang narinig at nakita ko kagabi. Ano ka mo? Aswang? Inaswang kayo kagabi? Oo, kuya. Sigurado akong aswang yung nakita ko kagabi sa labas ng bintana. Malaking anino yun na may mga pakpak. Dinig na dinig ko ang mga kaluskos niya at ang pagaspas ng pakpak niya. Totoo ang sinabi niya. Narinig ko rin yung malakas na pagaspas kagabi. Sigurado rin akong aswang yon. May aswang na gumagala rito. Aswang? Matagal na tayo nakatira dito, Andrea. Pero kahit kailan, ay wala tayong nababalitaan na may gumagala o umaataking aswang dito sa lugar natin. Tama ang Ate Rina ninyo. Walang aswang dito. Kaya imposible yung sinasabi ninyong dalawa. Baka hayop lang na naligaw yung nakita mo kagabi, Andrea. Pero hindi ako maaaring magkamali, kuya. Ate, kitang-kita ko yung aninong yun. Hindi yun hayop. Aswang yun! Aswang! Naniniwala ako kay Andrea. Kahit hindi ko nakita yung nakita niya kagabi. Malakas din ang pakiramdam ko na aswang yon. Kung ibon lang yung narinig namin, di sana hindi ganun kalakas ang magiging pagaspas ng mga pakpak. Ibang klaseng pagaspas na yon at parang matatangay ng bubong nitong bahay. Mabel, hindi imposible na ibon ang may gawa ng mga pagaspas na narinig niyo kagabi dahil may mga malalaking uri ng ibon na naliligaw rito na nanggagaling pa sa bundok. Kaya kalimutan niyo na ang nakita niyo, ha? Wag nyo na lang bubuksan ang bintana sa loob ng kwarto ninyo. At baka makapasok pa rito yung ibon na yon. Lalo ka na, Andrea. Ikaw pa naman ang mahilig magbukas ng bintana. Hindi na lang kami kumibo ni Mabel dahil kahit ano namang sabihin namin ay hindi sila naniniwala. Sinubukan ko na lang kalimutan ang nangyari at ipinagpatuloy ang mga gawain sa bahay. Si Mabel naman ay halatang takot pa rin at kinakabahan. Napilitan na rin siyang tumulong sa mga trabahong bahay dahil alam niyang naroon na si Ate Rina. Nahiya na siguro dahil tiyak na hindi na pwede ang pagbabanjing niya. Kung umuubra ang katamaran niya kay Kuya Chester, hindi yun uubra kay Ate Rina. Nang umagang yun, nagpaalam sa akin si Kuya Chester na siya raw ang mamamalengke at isasama raw niya si Mabel para may makatulong. Ako na lang daw muna ang bahala sa ibang gawaing bahay. Sinabi pa niya na kapag nagising daw si Ate Rina, sabihin ko na lang na pumunta sila sa palengke. Nagtanong ako kay Kuya Chester. Kakagising lang ni Ate Rina pero bakit natulog ulit? Ang sagot niya sa akin, bigla raw sumama ang pakiramdam nito kaya pinagpahinga muna niya sa kwarto. Nang makaalis ang dalawa, itinuloy ko ang paglalaba gamit ang washing machine. Ilang minuto pa lang na nakaalis si na Kuya Chester nang may marinig akong umiiyak sa loob ng kwarto nila ni Ate Rina. Hindi ako maaaring magkamali.
Si Ate Rina ang umiiyak kaya dali-dali kong kinatok ang pinto ng kwarto. Ate? Ate Rina! Bakit ka umiiyak? Anong problema, ate? Ilang beses akong kumatok sa pinto at tinawag ang pangalan ni Ate Rina pero hindi siya sumasagot. Nakalak ang pinto sa loob. Hindi pa rin tumitigil ang pag-iyak niya sa loob ng kwarto kaya kinakabahan na ako. Naalala ko na meron akong duplicate key ng kwarto nila. Ibinigay sa akin yun ni Ate Rina noon kung sakali mang magkaroon ng emergency na kailangan kong buksan ng kwarto nila. Ganon ang pagtitiwala sa akin ni Ate Rina kahit hindi nila ako kaano-ano ay sobra niya akong pinagkakatiwalaan. Dali-dali kong kinuha iyon sa kwarto namin ni Mabel para mabuksan ang pinto. Gagamitin ko na sana ang duplicate key nang may magbukas ng pinto. Nagulat ako nang lumabas mula sa kwarto si Ate Rina na pupungas-pungas pa. Oh, Andrea! Bakit ba panay ang katok mo? Natutulog ako eh. Ate, narinig ko kasi na umiiyak ka kaya nag-alala ako. Baka napapano ka na sa loob ng kwarto. Umiiyak? Kagigising ko lang. Naku, Andrea. Kung ano-ano na naman ang nai-imagine mo. Baka naman sa kapitbahay lang yung naririnig mong umiiyak. Ay, naku. Teka, nasaan ba ang Kuya Chester mo? Kasama ko lang siya dito sa kwarto kanina. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Ate Rina. Hindi ako nagkakamali sa narinig ko. Siya talaga ang umiiyak. Alam na alam ko na siya yun dahil ilang beses ko na rin siyang narinig na umiyak noon nang malaman niyang pumanaw na ang nanay niya. Kaya sigurado ako na siya yun. Pero ang ipinagtataka ko nang lumabas siya ng kwarto at humarap sa akin ay wala akong nakitang bakas ng pag-iyak sa mga mata niya. Ang nakita ko lang ay ang mga mata niya na halatang bagong gising. Igigiit ko sana ang narinig ko, ngunit binaliwala ko na lang. Ang sabi ni Kuya Chester ay masama raw ang pakiramdam ni Ate Rina kaya hindi na ako nagsalita at baka mapagalitan pa niya ako. Sinagot ko na lang ang tanong niya. Nagpunta si Kuya Chester sa palengke, ate. Kasama niya si Mabel. Sa sinabi ko ay bigla na namang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ate Rina. Para siyang galit pero agad din niyang binawi at nginitian ako. Ganun ba? Sige na. Ituloy mo na ang ginagawa mo, Andrea. At magpapahinga muna ako. Gisingin mo na lang ako kapag dumating na ang kuya mo, okay? Ay, sige ate, sige. Yun lang at isinara na niya ang pinto ng kwarto. Napapailing na lang ako at bumalik sa kusina para ituloy ang paglalaba. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang dumating sina Kuya Chester at Mabel. Napansin ko agad na nagtatawanan sila at parang tuwang-tuwa sa pinagkwekwentuhan nila. Nagbubulungan pa sila at halatang kinikilig sa anumang pinag-uusapan nito. Ikaw talaga, Mabel. Grabe ka mag-joke. Sobrang nakakatawa. Kaya nga masayang-masaya ako kapag kasama ka eh. Hindi ko kaya hindi magpatawa kapag kasama kita, Chester. Hindi pwedeng walang joke kapag ikaw ang kasama ko. Sa narinig at nakita ko ay hindi ko na napigilan na mag-isip ng hindi maganda. Para talagang may nangyayaring hindi ko alam at hindi ko maiwasang magtaka kung anong meron sa pagitan nilang dalawa. Parang meron silang itinatago na kapag sumambulat ay siguradong malaking gulo. Pero pinili ko munang manahimik. Baka kasi kapag sinabi ko ang mga nauobserbahan ko kay Ate Rina, baka hindi lang siya maniwala. Kilala ko siya. Mahal na mahal niya si Kuya Chester. Kaya baka hindi niya ako basta paniwalaan kapag sinabi ko na may iba akong nararamdaman kapag magkasama ang asawa niya at si Mabel. Nang makita nila na nakatingin ako sa kanila ay halatang iniba nila ang pinag-uusapan nila. Mabel, mabutit nakauwi na tayo bago mananghalian. Ang dami kasing mamimili ngayon sa palengke.
Kaya nga Kuya Chester, ang hirap mamili. Kasi nga, Sunday ngayon, kaya maraming namimili. Alam mo, kung tanghali na tayo umalis kanina, malamang baka hapon na tayo nakauwi. Sinabi mo pa. Oh, Andrea, tapos ka na bang maglaba? Ikaw nang bahala rito sa mga pinamili namin na. Ikaw na ang magluto ng pananghalian natin. Ang ate mo, gising na ba? Bigla kong naalala na gigisingin ko nga pala si Aterina kapag dumating na si Kuya Chester. Nawala sa isip ko. Sige kuya, ako lang bahala sa lulutuin. Gigisingin ko muna si ate. Ang sabi niya kasi kanina, gisingin ko siya kapag dumating na kayo. Kinatok ko sa kwarto si Aterina, ngunit ang sabi niya ay hindi raw niya kayang bumangon dahil masakit daw ang ulo niya kaya hindi ko na siya pinilit na lumabas. Sinabi ko na lang na dadalhan ko siya ng gamot sa sakit ng ulo pero ang sabi niya ay hindi na raw kailangan dahil kakainom lang daw niya ng gamot. Buong araw na hindi lumabas si Aterina sa kwarto kaya buong araw rin na sina Kuya Chester at Mabel lang palaging nag-uusap. Palihim ko silang pinagmamasdan at panay pa rin ang tawanan at bulungan nila. Iba na talaga ang kutob ko sa nangyayari. Hindi naman normal na sobrang close sina Kuya Chester at ni Mabel na kulang na lang ay magyakapan at maghalikan sa harap ko. Sa isip ko hindi na nahiya si Kuya Chester na kasama na namin ang asawa niya pero nagagawa pa niyang mangloko. Mas lalong lumakas ang hinala ko na may lihim silang relasyon ni Mabel kaya niya iniuwi sa bahay ang babaeng yun. Palihim akong pumasok sa banyo at umiyak. Naaawa ako kay Aterina. Hindi niya deserve ang pagtaksilan sa sarili niyang bahay. Naikuyom ko na lang ang mga palad ko sa sobrang inis kina Kuya Chester at kay Mabel. Hindi maaaring hindi malaman ni ate ang ginagawa ng asawa niya at nang malanding si Mabel. Kaya kailangan kong makaisip ng paraan para masabi kay Aterina ang kalokohang ginagawa ni Kuya Chester. Kinagabihan, habang naghahanda ako ng hapunan, panay pa rin ang bulungan at tawanan ni na Kuya Chester at Mabel na nakaupo sa sala. Napapasimangot na lang ako dahil wala namang ibang ginawa si Mabel buong araw bukod sa pamamalengke. Akatukin ko na sana si Aterina sa kwarto nang biglang bumukas ang pinto at lumabas siya roon. Napatingin kaming tatlo, lalo na si Kuya Chester nang makita si Aterina na nakasuot ng kulay itim na kamison na hapit sa magandang hubog ng kanyang katawan. Nakita kong napanganga si Kuya Chester sa kaseksihan ni Aterina. Wow! Rina! Anong naisip mo at nagsuot ka niyan? Teka, maayos na bang pakiramdam mo? Okay ng pakiramdam ko, Han. Alive and kicking na ulit ako. Oh, bakit ba ganyan ang tingin niyo sa akin? Hindi ba kayo nagagandahan sa suot ko? Binili ko pa ito sa Hong Kong. Naisipan kong isuot para makita ko kung talagang bagay sa akin. Ay nako ate, bagay na bagay nga sa iyo eh. Tamang-tama sa maganda mong katawan. Nako, ang sexy mong tingnan dyan ate. Ay nako, buti ka pa Andrea at naa-appreciate mo. Ikaw nilang talagang natitirang tapat sa akin sa bahay na to. Bigla akong napatigil sa sinabing yon ni Aterina. Mariin ng pagkakasabi niya na parabang may pinatatamaan. Nakita ko kasi ang reaksyon niya na Kuya Chester at ni Mabel na nagbaba ng kanilang mga ulo na parabang nahiya sa sinabi niya. Pero agad din namang nagsalita si Aterina pagkatapos. Oh, natulala na kayo dyan. Nagbibiro lang ako. Alam ko namang bukod sa'yo, Andrea, faithful husband itong aking minamahal na asawa. Di ba, Han? At ikaw, Mabel, alam kong bago pa lang tayo magkakilala. Pero alam ko namang mapagkakatiwalaan ka naman, di ba? Napalunok ng kanyang laway si Kuya Chester, samantalang napakagatlabi si Mabel sa sinabi ni Aterina. Nilapitan ni Aterina si Kuya Chester.
Hinawakan niya ang braso nito at niyaya itong maupo sa hapagkainan. Habang magkatabi sila, panay pa ang yakap ni Ate Rina kay Kuya Chester. Napapansin ko na napapasimangot na si Mabel sa paglalambing ni Ate Rina sa asawa. Palihim akong natuwa dahil yun naman talaga ang dapat. Matuto siyang lumugar sa dapat niyang kalagyan. Sa isip ko, gusto ko nang pumalakpak sa sweet moment na yon ni na Ate Rina at Kuya Chester. Bulong ko sa sarili. Ganyan nga, Ate Rina. Huwag mong hayaan na mawala sa iyo ang asawa mo. Kaya nang matapos kaming maghapunan, agad na inaya ni Ate Rina si Kuya Chester sa kwarto nila. Halika na, Han. At may gagawin pa tayo. Sulitin natin ang pagbabalik ko. Kailangan ay makabuo na tayo para naman may munting anghel na tayo dito sa bahay. Para may maaalagaan na rin itong si Andrea. Oo, Han. Sige, pasok na tayo sa kwarto. Walang nagawa si Kuya Chester kundi ang sumunod kay Ate Rina. Bago sila pumasok sa kwarto, nagsalita pa si Ate Rina. Nga pala, Mabel. Tulungan mo si Andrea sa pagliligpit sa kusina at paghuhugas ng pinggan, ha? Yun lang at pumasok na silang dalawa sa kwarto. Sinabi ko kay Mabel na ako na ang bahala sa ibang gagawin sa kusina at siya na lang ang maghugas ng pinggan. Pero habang nasa lababo, dinig ko na parang nagdadabog siya. Narinig ko ang malalakas na tunog ng mga pinggan na parang hinahampas niya sa lababo at tila may galit sa bawat galaw niya. Hindi ko siya pinansin at palihim ko siyang pinagtawanan. Sa isip ko, mukhang nagseselos ang bruha. Mabuti nga sa kanya, kahit anong gawin niya, hindi siya mananalo sa legal wife. Hanggang sa matapos ang mga gawain namin sa bahay, hindi pa rin naaalis sa mukha ni Mabel ang pagsimangot. Panay pa rin ang pagdadabog niya. Kahit sa pagpasok namin sa kwarto, nagdadabog pa rin siya. Hindi ko na napigil ang sarili ko at tinanong ko na siya kung may problema ba siya dahil panay ang pagdadabog niya. Ang sagot lang niya sa akin ay masama ang pakiramdam niya. Sinabihan ko siya na magpahinga na at agad naman niya akong sinunod. Humiga na siya sa kama at nagtalukbong ng kumot. Ako rin ay nahiga na sa kama dahil gusto ko na ring magpahinga. Agad din naman akong nakatulog ng gabing yun. Pero bandang 10:00 ng gabi, nagising ako. Parang init na init ang pakiramdam ko. Nauuhaw ako kaya lumabas ako ng kwarto para uminom sana ng tubig. Pero paglabas ko ng kwarto, napansin ko na nakabukas ang pinto sa sala. Hala, isinara ko to kanina. At saka nakalaki to. Sino kaya nagbukas nito? Lumabas ako sa pinto at tumingin sa labas. Napakadilim. Noon kasi ay wala pang mga poste sa lugar namin sa Marinduque. Kaya gumagamit kami ng kandila o gasera kapag lumalabas kami kapag sumasapit ang gabi. Habang nagpapalinga-linga ako, biglang may kung anong dumaan sa harapan ko. Napakabilis na parang hangin ang dumaan na yon. Kinilabutan ako at nanindig na naman ang mga balahibo ko sa katawan. Bigla kong naalala ang parang hangin na dumaan noon sa kusina nung nawalan ng kuryente kung saan may kung anong kumalmot sa braso ni Mabel. Napagtanto ko sa mga sandaling yun na totoong may kumalmot nga sa braso niya at hindi yun nasagi lang sa sanga ng tuod na halaman sa sala. Alam kong may nilalang na gumawa ng ganun kay Mabel. Kaya nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay, isinara ko ang pinto at muli yung inilak. Nang bigla ko namang narinig na sumigaw si Mabel sa loob ng kwarto. Diyos ko! Si Mabel! Patakbo akong bumalik sa kwarto. Dali-dali kong binuksan ang pinto at nang buksan ko yun ay nakita ko si Mabel na nagsusumiksik sa sulok, umiiyak at takot na takot. Mabel? Anong nangyari? Bakit ka sumigaw? Andrea, yung aswang, gustong pumasok sa bintana. Gusto niya akong
Laking gulat ko nang makitang nakabukas nga ang bintana sa kwarto namin. Kahit natatakot ako at kinakabahan, nagawa kong sumilip sa labas ng bintana, ngunit wala akong nakita. Ini-expect ko na makikita ko roon ang malaking anino na may mga pakpak na nakita ko nung nakaraan, pero wala. Hindi ko yun nakita, kaya isinara ko na lang ng mabuti ang bintana. Nang muli kong lapitan si Mabel, nanginginig pa rin ito sa takot at umiiyak. Ano ba talagang nakita mo, Mabel? Totoo ba na nakita mo ang aswang? Oo, ang aswang. Gusto niyang pumasok sa kwarto natin. Gusto niya akong lapitan. Gusto niya akong patayin. Pilit siyang pumapasok sa bintana. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Mabel nang pumasok sa kwarto namin si Kuya Chester at kasunod niya si Ate Rina. Anong nangyari? Narinig ko na para kayong nagkakagulo rito. At bakit ka umiiyak, Mabel? Kuya, ate, nakita raw ni Mabel ang aswang. Gusto raw pumasok dito sa loob at gusto raw siyang patayin. Ano? Aswang na naman. Ano na naman kalokohan nito? Totoo ang sinasabi ko. Nakakatakot ang aswang na yon. Mukha siyang paniki na may pakpak. Pilit niyang ipinapasok ang katawan niya sa bintana para patayin ako. Kuya, hindi po siya nagsisinungaling. Kanina, nang lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig, nakita ko nakabukas ang pinto sa sala. Tapos nang lumabas ako, may dumaan akong ano sa harap ko. Mabilis yun na parang hangin. Kuya Chester, yun din yung nakita ko nung gabing nawalan ng kuryente. Malakas din ang kutob ko na yung nakita ko ang may gawa ng malaking sugat na parang kalmot sa braso ni Mabel. Ginawa yun ng isang aswang. Hindi nakakibo si Kuya Chester sa sinabi ko. Parang napaisip din siya. Si Ate Rina naman napansin ko na kalmado lang at parang hindi nag-aalala sa nangyari. Sigurado ka pa talaga sa nakita mo, Mabel? Ang tagal na naming nakatira dito. Pero ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Pero kung totoo ang sinasabi mong may aswang nga na gustong pumasok dito, ang ibig lang sabihin ay may buntis dito sa loob ng bahay. Nanlaki ang mga mata ko. Kung totoo man ang sinabi ni Ate Rina, sino ang buntis? Imposibleng ako ang buntis. Kaya nga nag-love making kami kanina ng kuya niyo dahil gusto ko nang mabuntis. Ikaw naman, Andrea. Hindi ako naniniwala na ikaw ang buntis dahil wala ka namang boyfriend. At noon pa man ay takot ka na sa lalaki. Sino na lang ang natitirang babae dito? Ikaw, Mabel, baka ikaw ang buntis? Napahawak ako sa bibig ko. Si Mabel, buntis? Pero itinanggi lang ni Mabel ang paratang ni Ate Rina. Hindi. Hindi ako buntis, ate. Hindi ako buntis. Ano ba yung sinasabi mo, Rina? Tinatakot mo naman siya eh. Tinatakot? Hindi ko siya tinatakot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang pagkakaalam ko, kaya binabalik-balikan ng aswang ang isang bahay dahil may buntis sa bahay na yon. Diba? Ang gustong-gusto ng aswang ay yung sanggol sa sinapupunan ng buntis? At kung totoo man ang sinasabi niyo na pumunta ulit dito ang aswang, ang target niya ay isang buntis. Pero muling itinanggi ni Mabel na nagdadalang tao ito. At dahil patuloy pa rin sa pagyak si Mabel, pinainom na ito ni Kuya Chester ng pampakalma. At nang mahimasmasan ay agad na nakatulog ang babae. Para makasiguro, nilagyan ni Kuya Chester ng asin, bawang at buntot pagi ang bintana namin sa kwarto para hindi na roon makapasok ang aswang. Hindi agad kami nakatulog ng gabing yun, kaya pinagtimpla ko muna ng kape si na Kuya Chester at Ate Rina. Pero biglang may itinanong si Kuya Chester kay Ate Rina. Han, nga pala.
Bakit wala ka sa kama kanina nung nagising ako? Ha? Nasa banyo ako kanina, Han. Naramdaman ko kasi na nadudumi ako. Nasa banyo ka kanina, ate? Ikaw bang nagbukas ng pinto sa sala? Ha? Oo! Nasa banyo nga ako kanina. Pero hindi ako nagbukas ng pinto. Bakit ko naman bubuksan yun? Baka naman nakalimutan mo lang na isara yun, Andrea. Nako, hindi ako ate. Sigurado ako na nasara ko yung kanina. Kaya nga laking pagtataka ko kung bakit nakabukas yun. Pilit pa rin itinanggi ni Ate Rina na hindi siya ang nagbukas ng pinto hanggang sa niyaya na niya sa kwarto si Kuya Chester. Pero napansin ko, tila may pag-aalala sa mukha ni Kuya Chester bago sila pumasok sa kwarto ni Ate Rina. Binaliwala ko na yon. Pumasok na rin ako sa kwarto para ituloy ang pagtulog. 8:00 na ng umaga nang magising ako. Napamura pa ako dahil napasarap ang tulog ko. Maaga dapat akong magigising dahil araw yun ng Lunes at may pasok na sa trabaho si Kuya Chester. Pagtingin ko sa kabilang kama, natutulog pa rin si Mabel. Nakabalot pa rin ito ng kumot. Gigisingin ko sana siya pero naisip ko na wag na lang. Hinayaan ko na lang muna siya na magpahinga. Kahit naiinis ako sa babaeng yun, may parte pa rin sa puso ko na naaawa sa kanya. Paglabas ko ng kwarto, nakita kong hindi pa lumalabas sa kwarto nila sina Kuya Chester at Ate Rina. Marahil ay tulog pa kaya agad akong pumunta sa kusina para mag-init ng tubig at magluto ng almusal. Maya-maya ay lumabas na rin ng kwarto si Ate Rina. Good morning, Andrea. Nakatulog ka ba ng maayos? Magandang umaga rin, ate. Oo, nakatulog naman. Late na nga ako nagising Ayos lang yun. Alam kong nahirapan kang matulog dahil sa nangyari kagabi. Ewan ko ba dyan sa Mabel na yan? Kung ano-anong nakikita. Bakit pa kasi dinala ng kuya mo yan ditong babaeng yan Pero wisyo lang siya sa atin. Ay nako. Nga pala, pumasok ng maaga ang kuya mo. Kaya tayo na lang ang mag-almusal. Muling bumalik sa isip ko ang nangyari nung nakaraang gabi. Kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yung hindi ko mawaring nilalang na dumaan sa harap ko. Sa tingin ko talaga ay yun ang aswang na gustong pumasok sa kwarto namin ni Mabel at gusto siyang atakihin. Pagkatapos naming mag-almusal ni Ate Rina, pumasok na siya sa kwarto. Ang sabi niya ay may gagawin daw siya. Ako naman ay magwawalis sa labas. Ilang araw ko na hindi nalilinis ang tapat ng bahay. Siguradong marami ng tuyong dahon doon. Habang nagwawalis ako ay sinitsitan ako ng matandang lalaki na kapitbahay namin. Siya si Mang Goryo na ang bahay ay nasa tapat lang namin. Agad naman akong lumapit sa matanda. Iling, halika dito. May sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Mang Goryo? May aswang na umaaligid sa bahay ninyo kagabi. Talaga po? Nakita niyo rin yung aswang? Hindi ako ang nakakita kundi ang asawa kong si Paseng nang dumungaw siya sa bintana namin kagabi. Kitang-kita raw niya yung aswang na sumisilip sa bintana ng kwarto nyo. Isang taong paniki raw ang aswang na yon. Hindi maaaring magkamali ang asawa ko dahil nakakita na raw siya ng ganong uri ng aswang sa probinsya nila. Alam mo, kahit matanda na rin ang asawa kong si Paseng, malinaw pa ang mga mata niya at kahit madilim sa labas at walang poste ang ilaw, ay alam niya na aswang ang nakita niya. Nangilabot ako sa sinabi ng matanda. Tama nga ang kutob ko na aswang ang nakita ko na nakatayo sa labas ng bintana at ang muntik nang umatake kay Mabel. Yung aswang rin na yun ang nagparamdam nung nawalan ng kuryente sa bahay. Ang ipinagtataka nga lang ni Mang Goryo, kung may aswang na gumagala sa lugar namin, bakit wala siyang nababalitaan na nabiktima at napatay ng aswang?
E di sana ay kumalat na sa lugar namin ang balita. Pero wala. At isa pang sinabi niya, ang posibleng dahilan daw kung bakit may umaaligid na aswang sa bahay namin ay may buntis doon na gustong-gusto raw ng aswang. Biglang bumalik sa isip ko ang sinabi ni Ate Rina na ang posibleng nagdadalang tao ay si Mabel. Pagkatapos akong kausapin ng matanda ay kinakabahan akong pumasok sa bahay. Gulong-gulo na ang isip ko sa mga nangyayari. Nang maabutan ko si Ate Rina sa kusina, mukhang magluluto na naman siya. Ate, ako nang gagawa niyan. Ako nang magluluto. Dapat nagpapahinga ka dahil kauuwi mo lang galing Hong Kong. Huwag mo akong alalahanin, Andrea. Ako nang bahala dito. Ako ang magluluto ngayon. Gusto ko ulit magluto ng masarap. Kitang-kita kong masaya si Ate Rina. Ayoko sanang sirain yun pero nakakaramdam na ako ng pagkakonsensya kaya panahon na para sabihin ko sa kanya ang hinala ko tungkol kina Kuya Chester at Mabel. Ate Rina, may sasabihin sana ako sa'yo. May dapat ka kasing malaman eh. Nako, Andrea. Kung ano man ang sasabihin mo ay maya-maya mo na sabihin sa akin. Ayokong maistorbo ang pagluluto ko. Promise, kung ano man yan ay papakinggan ko yan mamaya. Pero ngayon busy ako. Teka, si Mabel ba gising na? Kanina pa nakahilatang babaeng yan eh. Dapat ay tinutulungan niya tayo dito sa bahay, di ba? Ate, baka kasi na-trauma dahil sa nangyari kagabi. Kaya hinayaan ko na lang muna magpahinga. Huwag kang mag-alala. Hindi na rin naman magtatagal dito ang babaeng yan. Mawawala na rin siya dito. Silang dalawa. Bigla akong kinabahan. Parang may laman ang sinabing yun ni Ate Rina. Napansin kong kakaiba rin ang sigla niya ng araw na yon na parang may espesyal na okasyon siyang pinaghahandaan. Narinig ko pa siyang kumakanta-kanta habang nagluluto. Hapon na nang magising si Mabel, inihimas pa nito ang magkabila ng sentido. Masakit daw ang ulo niya kaya pinaupo ko muna siya sa may sala. Para siyang hinang-hina na hindi ko maintindihan. Inalok ko siya ng pagkain ngunit tinanggihan naman niya. Hindi pa raw siya nagugutom. 5:00 na ng hapon. Naliligo noon si Ate Rina at ako naman ay nagtapon ng basura sa labas ng bahay. Narinig ko na nagduduwal si Mabel. Nasa tapat siya ng puno ng mangga at doon siya dumuduwal. Lalapitan ko na sana si Mabel nang makita kong dumating si Kuya Chester galing sa trabaho. Pero ikinabigla ko ang sumunod na eksena. Kitang-kita ko na niyakap ni Kuya Chester si Mabel at hinilikan ito sa labi. Naitakip ko ang mga kamay ko sa aking bibig at nagtago ako sa likod ng mga halaman na makakapal ang mga dahon. Kumpirmado na may relasyon nga ang dalawa. Pinagtataksilan ni Kuya Chester si Ate Rina. Habang palihim ko silang pinagmamasdan ay naikuyom ko ang mga palad ko sa sobrang galit. Ang kapal ng mga mukha ng mga taksil. Napansin ko rin na biglang umiyak si Mabel na parang may sinasabi kay Kuya Chester. Si Kuya Chester naman ay nakikipagdiskusyon din kay Mabel pero ang mas ikinalaki ng mga mata ko ay nang makita kong nakasilip pala sa bintana si Ate Rina. Titig na titig at nanlilisik ang mga mata na nakatingin kina Kuya Chester at Mabel. Hindi ko alam kung nakita ni Ate Rina ang lahat pero bakas sa mukha niya ang sobrang galit. Maya-maya ay sinigawan niya si Kuya Chester. Chester! Napalingon sina Kuya Chester at Mabel sa bintana kung saan nakasilip si Ate Rina. Nanlaki rin ang mga mata ng dalawa at parang napako sa kinatatayuan nila. Pumasok ka sa kwarto at mag-usap tayo! Galit na sabi ni Ate Rina kay Kuya Chester. Nakasimangot namang sumunod si Kuya Chester at pumasok sa kwarto nila. Narinig ko ring isinarado nila ang pinto. Maya-maya ay narinig na namin ni Mabel ang malalakas nilang mga boses.
Nagtatalo ang mag-asawa sa loob ng kwarto. Napansin ko ang pag-aalala sa mukha ni Mabel. Lalapit sana siya sa pinto ng kwarto ni na Ate Rina pero bigla na lang siyang nahilo at natumba. Dali-dali ko siyang nilapitan at nakita kong nawalan na siya ng malay. Kahit alam kong malaki ang pagkakasala niya sa relasyon ni na Ate Rina at Kuya Chester, hindi ko naman siya natiis at inalalayan ko siya na pumasok sa kwarto namin at inihiga siya sa kanyang kama. Kakatukin ko sana sa kwarto nila si na Ate Rina at Kuya Chester ngunit bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Umikot ang paningin ko at naramdaman ko na lang na bumagsak ako sa sahig at hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Pagmulat ng mga mata ko, nakita ko na lang ang sarili ko na nakahiga ako sa aking kama. Nakita ko rin na wala sa kama niya si Mabel. Bumangon ako sa higaan nang may marinig akong kumakanta sa labas ng kwarto. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at lumabas sa kwarto. Dumiretso ako sa kusina kung saan ko naririnig ang pagkanta. Alam ko na ang kumakantang yon ay si Ate Rina. Pagdating ko sa kusina ay nagulat ako sa nakita ko. Kumakanta-kanta si Ate Rina habang nagluluto. Si Mabel naman ay nakaupo sa harap ng pagkainan, ngunit wala pa rin itong malay. Ate Rina, anong ibig sabihin nito? Andrea, anong ginagawa mo dito? Hindi ko akalain na magigising ka na kagad sa ipinainom kong pampatulog sa'yo. Hindi mo dapat masaksihan kung anong magaganap dito. Pero dahil nandito ka rin na, no choice na ako. Kaya maupo ka na dito. Samahan mo ang babaeng yan. Kinabahan ako. Naalala ko na inalok niya kami ni Mabel na uminom ng itinimpla niyang orange juice. Di ko inakala na may pampatulog pala yun. Napailing ako. Ano ba ang nangyayari? Kaya kahit kinakabahan, nagtanong ulit ako sa kanya. Bakit mo kami pinainom ng pampatulog, ate? Pinatulog ko kayo para mas madali kong maisagawa ang plano ko. Huwag kang mag-alala, Andrea. Labas ka naman dito eh. Hindi ka naman dapat narito. Pero dahil nagising ka at nakita mo na, edi panuorin mo na lang ang palabas. Napapatanong na ako sa sarili ko kung ano ba talaga ang binabalak ni Ate Rina nang biglang nagising na rin si Mabel. Anong nangyari? Aba! Gising ka na rin pala? Kumusta ang tulog mo, Mabel? Masarap ba? Ate Rina? Pagkabigkas niya ng pangalan ni Ate Rina, lumingalinga siya at parang may hinahanap. Sino ang hinahanap mo? Ang asawa ko bang si Chester ang hinahanap mo? Huwag mo na muna siyang hanapin. Ang mabuti pa, kumain ka na ng hapunan. Special ang niluto kong ulam. Lechon paksiw. Di ba sabi mo, ito ang paborito mong ulam? Di ba? Kaya ayan, ipinagluto kita. Ikaw naman, Andrea. Mamaya na kita ipagluluto ng gusto mong ulam. Si Mabel muna ang kailangang kumain. Inihain ni Ate Rina sa harap ni Mabel ang isang malaking mangkok na may lamang ulam na lechon paksiw. Napakabango ng amoy noon at mukhang napakasarap, kaya hindi ko rin naiwasang matakam. Ano pang hinihintay mo?
Kumain ka na! Tikman mo yung niluto kong ulam. Teka, at ikukuha kita, ha? Oh, eto, tikman mo yung inilagay ko sa pinggan mo. Kahit mabango ang nilutong ulam ni Ate Rina, ayaw yung kainin ni Mabel. Nakatitig lang ang babae sa pinggan at nakasimangot. Nang biglang sumigaw si Ate Rina sa harap ni Mabel. Hindi mo kakainin? Gusto mong ako pang magpasok ng ulam sa bunganga mo? Ha? Kain! Dahil sa takot walang nagawa si Mabel kundi ang sundin si Ate Rina dahil tinututukan na siya nito ng kutsilyo sa leeg. Isinubo ni Mabel ang kapirasong laman ng ulam na nasa pinggan. Nginuya-nguya niya ito bago nilunok. Ano? Masarap ba, Mabel? Alam mo, kahit ako, sarap na sarap dyan sa parting niya ng asawa ko! Nanlaki ang mga mata namin ni Mabel sa sinabing yon ni Ate Rina. Nang tingnan mabuti ni Mabel ang piraso ng laman na kinain niya, bigla siyang naduwal at pilit na isinuka ang kinain niya. Pasintabi po ulit sa mga kumakain dahil ang piraso ng laman ng inuya at kinain ni Mabel ay laman mula sa pagkalalaki. Pagkalalaki ni Kuya Chester. Bakit ganyan ang reaction mo? Kala ko ba gusto mo ang asawa ko? Anong ginawa mo kay Chester? Anong ginawa mo? Diyos ko, ate! Anong ginawa mo? Akala mo siguro hindi ko malalaman ang relasyon niyo ng asawa ko? Matagal ko nang alam na niloloko ako ng magaling kong asawa. Kaya naman, bilang unang ganti, pinasadahan muna kita ng kalmot. Ang gusto ko nga, mas malala dun sa ginawa ko eh. Ang gusto ko ng mga oras na yun ay kainin ang braso mo. Gumapang ang kilabot sa mga katawan namin ni Mabel. Nanginig ang mga kamay ko habang hawak-hawak ko ang mga tuhod ko. Bumilis din ang tibok ng puso ko na para bang ayoko nang marinig pa ang susunod na sasabihin ni Ate Rina. Ate Rina, huwag mong sabihin sa amin na... Oo, Andrea! Kung ano man ang iniisip ninyo, ay tama kayo. Ako ang gumawa ng mahabang kalbot sa braso ng babaeng yan! Ako rin ang nakita mong nakatayo sa harap ng bintana ng kwarto nyo. At ako rin ang nagtangkang pumasok doon para patayin ang babaeng yan! Isa akong aswang! Isa akong taong paniki! Muling nanindig ang mga balahibo ko sa matinding kilabot nang makita namin ang pagbabago ng anyo ni Ate Rina. Kitang-kita namin ang paghaba ng kanyang mga kuko sa mga kamay at sa paa. Tinubuan siya ng mga balahibo sa katawan, nanlilisik ang kanyang mga mata. Inilabas niya ang kanyang matatalas na ngipin at lumabas sa kanyang katawan ng mga pakpak hanggang sa maging ganap na siyang taong paniki. Ikaw yung aswang na gusto kong patayin! Halimaw ka! Halimaw! Diyos ko! Ate Rina! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka naging aswang? Bata pa lang ako. Nananalitay na sa akin ang dugong aswang, Andrea. Ang aking ina, na isang magaling na albularyo noon sa Siquijor, ay may lahi ng aswang. Galing siya sa lahi ng mga taong paniki. Ipinasa niya sa akin ang pagkaaswang niya bago siya namatay. Pero pilit kong itinago at kinalimutan ang aking pagkahalimaw
Dahil ayokong manakit at pumatay ng mga tao. Gusto kong mabuhay ng normal tulad ninyo. Mas lalang umigting ng pagnanais ko na mamuhay bilang ordinaryong tao nang makilala ko si Chester. Siya lang ang kauna-unahang lalaki na minahal ko ng sobra. Pero nang malaman ko na nilaloko niya ako, hindi ko matanggap. Tinalikuran ko ang masamang dugo na meron ako para lang sa kanya. Pero binaliwala lang niya ang pag-ibig ko. Tinigis ko ang lahat ng pananakit at pang-aabuso sa akin sa Hong Kong. Dahil akala ko'y may babalikan pa ako dito. Pero wala na pala. Pati ang lalaking pinakamamahal ko ay sasaktan din pala ako. Ang takot na nararamdaman ko sa mga oras na yon ay biglang nawala at napalitan ng pagkaawa kay Ate Rina. Inabuso? Nakaranas ka ng pang-aabuso sa Hong Kong, ate? Oo, Andrea. Ang totoo, hindi naging maganda ang mga pinagdaanan ko sa pagtatrabaho ko sa Hong Kong. Napunta ako sa mga among malulupit. Konting pagkakamali lang ay sinasaktan nila ako. Pinagmamalupitan. Hindi nila ako pinapakain ng maayos. Halos hindi ako makapagpahinga. Pakiramdam ko, wala akong halaga sa kanila. Naiisip ko nang sumuko at umuwi. Pero kailangan kong magtiis para kay Chester at para sa iyo, Andrea. Araw-araw, ipinagdarasal ko na sana ay matapos ng lahat ng paghihirap ko. Hindi ko lang ipinaalam sa inyo ang nangyayari sa akin doon. Dahil ayokong mag-alala pa kayo. Pero sa lahat ng dinanas ko roon, tiniis ko na hindi ilabas ang pagkaaswang ko dahil nakakapit ako sa inyo at sa Diyos. Ayokong maging masama. Ayokong mabahira ng dugo ang mga kamay ko. Mabuti na lang at may mga kapwa akong Pinoy na tumulong sa akin para makaalis ako sa demonyo kong amo. Tinulungan din nila ako para makahanap doon ng iba pang trabaho. Pero nagdesisyon ako na umuwi na lang dito. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat kapag umuwi ako. Pero nagawa niya akong lokohin at pagtaksila ng kuya mo, Andrea. Hindi ko na napigilan ang pagdaloy ng masaganang luha sa mga mata ko sa mga natuklasan ko kay Ate Rina. Hindi ko akalain na ganun pala ang mga pinagdaanan niya sa Hong Kong. Kaya pala nung nakausap ko siya sa telepono, ang sabi niya ay uuwi na siya at para siyang umiiyak. Yun pala ay sobrang pagdurusa ang dinanas niya roon. Ikinalulungkot ko nangyari sa iyo, Ate Rina. Wala kaming kaalam-alam na nahihirapan ka na pala roon. Pero, paano mo nalaman na niloloko ka na ni Kuya Chester? Dahil sa angkin kong kapangyarihan. Kapangyarihan? Anong kapangyarihan?
Bukod sa pagiging aswang, namana ko rin sa aking ina ang kanyang pagiging albularya. Kasama nun ang kapangyarihan na makitang nakaraan, kasalukuyan at ang hinaharap. Gamit ng kanyang kapangyarihan, nakita ko na matagal na pala akong pinagtataksila ng kuya mo dahil sa babaeng yan. Ginamit ko rin ang kapangyarihan ko para pagmukhaing daliri ng tao ang nakita niyong nakahalo sa niluto kong dinuguan na parte pa rin ng pananakot ko sa iyo, Mabel. Ibig sabihin, nang dumating ka rito ay alam mo na ate? Pero paano nangyari yung... Nakabalik na ako dito sa Pilipinas nung nangyari yung lihim kong pag-atake sa babaeng yan. Siyempre, nung dumating ako dito sa bahay, hindi ko pinahalata na alam ko ng totoo para maisakatuparan ng plano kong paghihigante. Isa ka talagang halimaw, Rina. Akala ko ba minahal mo ng sobra si Chester? Pero bakit mo siya pinatay? Pinatay mo siya! Sa sinabing yun ni Mabel ay tumalim at mas lalong nanlisik ang mga mata ng aswang na si Ate Rina. Sandali itong tumalikod. May kinuha sa lababo at pagkatapos ay muli siyang bumalik sa harap namin ni Mabel. May ipinatong siyang malaking pinggan sa mesa na may taklob. Nang alisin niya ang taklob, nanlaki ang mga mata namin ni Mabel. Sabay kaming nagduduwal sa harap ni Ate Rina nang makita namin ang pugot na ulo ni Kuya Chester na nakalagay sa pinggan. Chester! Ayop ka, Rina! Halimaw ka talaga! Demonya ka! Pinatay mo si Chester! Pinatay mo ang ama ng anak ko! Napatingin ako kay Mabel na napatayo na sa kinauupuan nito sa sobrang galit kay Ate Rina. Ngunit ang susunod pala na matutuklasan namin ay ang mas lalong nagpagulantang sa amin ni Mabel. Kahit mahal ko si Chester, dapat lang ang ginawa kong pagpatay sa kanya. Dahil kung hindi ko siya pinatay, ay ako ang papatayin niya. Anong ibig mong sabihin ate? Bakit ka papatay ni Kuya Chester? Gamit pa rin ang aking kapangyarihan. Nakita ko sa hinaharap na plano niya akong patayin dahil bukod sa akin at sa iyo, Mabel, may bagong kabit si Chester na isang mayaman at matandang matrona. Gusto na niyang sumama sa babaeng yun. At para matakasan ako, balak niya akong ipapatay. At kung ipapapatay niya ako, ipapapatay ka rin niya, Mabel. Dahil dinadala mo ang anak niyong dalawa para wala nang sagabal sa pagsama niya sa mayamang matrona na yun. Sa nalaman ko, palihim ko siyang pinaimbestigahan at nalaman kong totoo nga na may relasyon sila ng matrona na yun. Napakasama pala niyang tao. Minahal ko pa naman siya. Pero hindi ko alam na kaya niyang gumawa ng ganong kasamaan para lang sa pera. Kaya inunahan ko na siya. Ako na ang pumatay sa kanya. Ipinakita sa amin ni Ate Rina ang mga ebidensyang litrato na magkasama si Kuya Chester at yung matandang babae na karelasyon nito na magkayakap at naghahalikan pa. Napahugulgol na lang si Mabel nang malaman ang katotohanan. Ang akala ko'y mahal niya ako. Ang sabi niya'y masaya siya na magkaka-baby na kami. Pero niloko niya rin pala ako at gusto niya kaming mamatay ng anak namin. Nakita kong napasalampak na rin sa sahig si Ate Rina na nasa anyo pa ring aswang. Napahagulgol na rin siya. Hindi ako masamang tao. Hindi ako masamang aswang. Pinilit kong maging mabuti. Pero bakit ganon? Pilit pa rin akong hinihila sa kasamaan.
Nilapitan ko si Ate Rina. Wala na akong naramdamang takot sa kanya kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ka masama, ate. Ang totoo, napakabait mo nga sa akin. Itinuring mo akong kapatid at pinagkatiwalaan mo ako. Kahit hindi mo naman ako kaano-ano. Nandito ako, ate. Nandito pa ako. Kung hindi ka minahal ni Kuya Chester, ako mahal kita, ate. Mahal na mahal kita, Ate Rina. Patawarin mo rin ako kung hindi ko agad nasabi sa iyo tungkol kay Kuya Chester. Naiintindihan ko, Andrea. Naiintindihan ko. Alam kong gusto mo nang sabihin sa akin ang nalalaman mo, pero nag-aalangan ka. Natatakot ka na magalit ako at masaktan. Pero nagpapasalamat ako sa iyo, Andrea, na sa kabila ng lahat, minahal mo pa rin ako. Tandaan mo na kahit anong mangyari, mahal na mahal din kita. Tunay na kapatid na ang turing ko sa'yo. Kaya gusto kong mabuhay ka ng maayos. Ituloy mo ang buhay mo at magpakalayo-layo ka rito. Inutusan ako ni Ate Rina na kunin ang isang kahon na nakalagay sa aparador niya. Kunin ko raw ang lahat ng perang naroon na naipon niya at umalis na ako sa lugar na yon. Isama ko rin daw si Mabel para makapagbagong buhay na rin ito. Sige na, Andrea. Umalis na kayo. Iwan niyo na ako dito. Ako nang bahala dito. Sinisigurado ko na hindi kayo madadamay sa nangyari dito. At ikaw, Mabel, pinili kong buhayin ka dahil alam kong biktima ka rin ni Chester at para na rin sa magiging anak mo. Sige na, ilayo niyo na ang mga sarili niyo dito. Sinunod ko ang utos ni Ate Rina at umalis kami ni Mabel. Nagpunta kami sa Maynila. Pinuntahan ko roon ang mga kamag-anak ko para doon muna kami makituloy. Gamit ang pera ni Ate Rina, nagbagong buhay ako. Pero si Mabel dahil sa nangyari hindi kinaya ng isip niya ang mga pinagdaanan namin kaya't nasiraan siya ng bait. Ipinasok ko siya sa isang mental institution at linggo-linggo ay dinadalaw ko siya. Hanggang sa ipanganak niya ang anak nila ni Kuya Chester na pinangalanan kong Joshua. Dahil hindi niya ito maaalagaan, ako ang nagdesisyong maging tagapangalaga ng bata. Mahirap at puno ng sakripisyo, pero itinuring ko ang bata na parang sarili kong anak. Pinilit kong maging matatag para kay Mabel at sa anak niya at binigyan ito ng pagmamahal na hindi pa kayang maibigay ng kanyang ina. Pero umaasa ako na balang araw ay gagaling din si Mabel at muling magiging isang ina para kay Joshua. Bumalik din ako sa pag-aaral at hindi nagtagal ay nakapagtapos sa kursong Business Administration. Sa ngayon, minamanage ko ang negosyong itinayo ko rito sa Maynila. Nakapagpatayo na rin ako ng paupahan na naging magandang tulong sa akin para mas maging stable ang finances ko. Unti-unti kong natutunan ang pasikot-sikot ng pagnenegosyo. Mula sa pag-manage ng mga tauhan, pag-aayos ng mga dokumento hanggang sa pagharap sa iba't ibang klaseng kliyente. Hindi madali, pero masarap sa pakiramdam na nakikita kong lumalago ang perang pinaghirapan ni Ate Rina. Hanggang ngayon, nalulungkot pa rin ako kapag naiisip ko siya. Nasaan na kaya siya? Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Dahil mula nang umalis kami ni Mabel sa Marinduque, wala na akong balita sa nangyari kay Ate Rina. Pero kahit kailan, hindi ko siya makakalimutan. Umaasa pa rin ako na balang araw, magkikita kaming muli. Sana sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, masaya na siya
kung nasaan man siya ngayon.